Mga booby traps ng Vietcongs noong Vietnam War. Sa kalagitnaan ng 1900s, nagulat ang buong mundo nang matalo ng Vietnam ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang US. Noong Vietnam-US War, tinapatan ng mga Vietcong sa mga US soldiers na may mas magaganda at mas advanced na armas kesa sa kanila. Matapos ang 20 years, umatras ang US sa giyera. At isa sa mga rason sa pagkapanalo ng Vietcong ay ang paggamit nila ng booby traps. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga nakakatakot na booby traps noong Vietnam-US War. Number 9. Bow Trap. Magsimula tayo sa simple. Sa pangalan pa lang, malalaman mo nang gumagamit ng pana ang mga Vietcongs para sa trap na ito. Naglalagay sila ng bow na may pana at hinihila ito na parang handa ka ng tamaan ng target mo. Yun nga lang, naka-attach ito sa isang tripwire upang hindi muna mag-launch ang pana. Kapag nagalaw ito ng mga naglalakad na US soldiers, agad nalilipad ang pana papunta sa kanilang direksyon. Sa layo ng pagkahila ng bow, sobrang lakas din ang pag-launch ng pana na kadalasan ay tumatagos ito sa mga natatamaan. Madalas itong tumatama sa katawan ng kalaban at ginamit ito ng mga Vietcongs noong unang mga araw ng giyera, nang bago pa lang dumating sa bansa ang US soldiers. Sa katunayan, noong una, inakala ng ilang US soldiers na may nagtatagong mga archers sa paligid. Number 8. Cartridge Trap. Ito ay isa sa pinakamahirap na mahanap o makita na trap noong Vietnam-US War. Ayon sa mga Marines, madalas itong ginamit ng mga Vietcongs dahil madali lang nilang nakukuha ang mga gamit para magawa ang trap. Kailangan lang ng bamboo, isang pako at bala ng mga handguns. Isang bala ang ilalagay nila sa isang bamboo tube kung saan nakaharap ito pataas. Sa baba ng bala naman ay may pako na nakadikit sa likod ng bala. Sa baba ng bamboo ay may wooden foundation upang masiguro na nakatayo ang bala at ang bamboo. Nilalagay ito ng mga Vietcongs sa hindi masyadong malalim na hukay at naglalagay ng mga dahon at tinatakpan ito. Kapag naapakan ito ng isang tao, mas babaon pa ang tip ng pako sa bala at bigla na lang lilipad pataas ang bala na parang mula ito sa isang baril. Isipin mo na lang, tahimik ka lang na naglalakad at sa loob ng ilang segundo lamang ay may butas na ang iyong paa. Number 7. Bamboo Whip. Madalas ginamit ng Vietcongs ang bamboo noong giyera at hindi lang para sa cartridge trap. Sa bamboo whip trap, gumagamit sila ng isang buong bamboo pole na may taas na 3 hanggang 10 feet. Sa dulo ng bamboo, naglalagay ang Vietcongs ng matatalim na spikes na may taas na 1 foot. Pagkatapos nito, hinihila nila ang mataas na bamboo palikod na parang arc at tinatalian ito upang manatiling ganyan ang posisyon. Siyempre, ang tali ay naka-attach sa isang tripwire. Kapag nagalaw ng US soldier ang tripwire, natatanggal din ang tali ng bamboo at gagalaw na parang matigas at malaking latigo ang bamboo at tatama sa mga sundalong nasa malapit. Masakit na kung ang bamboo lang na ito ang tatama sa iyo at lalo na kung may matatalim na spikes na tatagos sa katawan mo. Ayon sa datos, kadalasan sa mga bamboo na ito ay tumatama sa katawan o sa binti ng mga kalaban. Number 6. Flag Bombs. Noong panahon ng giyera, mahilig magtanim ng kanilang flags ang Vietcong sa kanilang mga military base. Dahil dito, naging practice na rin para sa US soldiers ang pagkuha ng mga flags na ito kapag may nakikita sila. Kaya may naisip ang mga Vietcongs. Kapag umaalis sila sa isang lugar, nagtatanim sila ng flag na may naka-attach na explosive. Kapag kukunin mo ang flag o kukunin mo ang pole na tinalian ng flag, magde-detonate ang explosive at bigla na lang itong sasabog. Sa katunayan, ginamit ng mga Vietcongs ang strategy na ito sa maraming bagay na alam nila ay gustong kunin ng US na tulad ng mga bala o food supplies. Iniiwan nila ito upang makita ng US soldiers at pag nagalaw nila ang trigger, bigla na lang itong sasabog. Number 5. Anti-Helicopter Trap. Hindi lang mga sundalong nasa ground ang target ng booby traps ng mga Vietcongs, pero pati na rin ang mga helicopters. Noong Vietnam-US War, madalas gumamit ng Huey helicopters ng US para sa pagpapadala ng mga sundalo o pag-evacuate ng mga nasugatan o nasawi. Noong napansin ito ng mga Vietcongs, nakaisip sila ng paraan upang labanan nito. Naglagay sila ng mga bomba, mortar rounds at iba pang mga explosives sa mga puno na nakapaligid sa landing zones ng helicopter. Ang mga explosives na ito ay naka-attach sa isang tripwire. Madali lang magagalaw ng helicopter pag naglanding ito. Magugulat na lang sila sa biglang pagsabog. At hindi lang yan,
Ayon sa isang kwento ng isang Marine, may isang beses pa nga na may nakalagay na granada ng Vietcong sa landing zone kung saan ang safety pin nito ay may naka-attach na papel. Pag landing ng helicopter, malilipad papalayo ang papel dahil sa hangin at madadala nito ang safety pin. At bago pa mapagtanto ng US soldiers ang nangyari, sasabog na ang granada. Number 4. Mace at Tiger Trap. May ilang nagsasabi na ang mace ang pinaka-nakakatakot na booby trap noong Vietnam War. Nagtatali ng malaking bola ang Vietcongs mula sa puno. Ang bolang ito ay may laking 24 inches na may mga matatalim na spikes at may bigat na 40 pounds. May tripwire na naka-attach sa bola at pag ginagalaw ito ng kalaban, bigla na lang babagsak ang bola mula sa puno at tatamaan nito ang lahat ng nasa daanan. Ang Tiger Trap naman ay katulad din ng mace pero imbis na bola, ang babagsak mula sa puno ay isang plank na kasing laki ng isang tao na may brick sa ibabaw na magpapalakas sa pagbagsak. Siyempre, puno rin ng spikes ang planks na ito at kadalasan ay tumatama sa forehead ng mga kalaban. Number 3. Mudball Mines. Hindi ito bomba na gawa sa putik. Ang mudball mines ay mga M26 at M33 hand grenades na may tila shell na pinatigas na putik at clay. Napatigas nila ito sa pamamagitan ng pagbilad nito sa araw. Tinatanggal na ng Vietcongs ang safety pins sa hand grenade pero hindi ito sumasabog dahil napipigilan ng matigas na shell ang spoon sa granada na siyang nagsisimula sa pagsabog. Pero pag inapakan ito ng mga US soldiers habang naglalakad, nababasag ang shell na nagpipigil sa spoon at bigla na lang sasabog ang mga hand grenades. Nilalagay ito ng mga Vietcong sa mga maputik na kalsada na alam nilang dinadaanan ng US soldiers. Siyempre, sa pamamagitan nito, madaling nagbe-blend in ang mga mudball mines at kung titingnan ito, para lang itong putik na may bato sa ilalim. Mahirap itong makita o mahanap kahit para sa pinakamagagaling na sundalo. Number 2. Snake Pits. Isa sa pinakadelikadong hayop na makikita sa Vietnam ay ang bamboo pit vipers. Makikita ito malapit sa mga bamboo at sa sobrang delikado nito, binansagan itong 3-step snakes. Dahil pag nakagat ka nito, magkakaroon ka lamang ng 3 hakbang bago ka mamatay. At syempre, ginamit ito ng mga Vietcongs. Kadalasan sa kanilang snake pits ay nasa loob ng kanilang tunnels kung saan itatali nila ang ahas sa isang bamboo at pag nagalaw ng mga tunnel rats ang bamboo, bigla na lang lalabas ang mga ahas. May trap din ng Vietcongs kung saan nilalagay nila ang mga ahas na ito sa isang bag na daladala nila. Pag nahuli sila ng kalaban, binubuksan ng mga ito ang bag at magugulat na lang sila kung ano ang laman. Number 1. Punji Sticks. Ito ang pinakasikat na booby trap na ginamit ng Vietcongs noong giyera. Naghuhukay ng mga malalaking hukay ang Vietcong sa mga dinadaanan ng US soldiers at naglalagay sila ng matatalim na bamboo spikes sa baba. Minsan ay tinatanim nila ito sa lupa at minsan ay nilalagay nila ito sa isang box na nasa ibaba ng hukay. Pagkatapos nito, nilalagyan nila ang butas ng manipis na frame at tinatakpan ng lupa o grass upang hindi ito mapansin. Maraming mga US soldiers ang nabiktima nito, hindi lang kung nagpapatrol sila sa paligid, kundi pati na rin sa barilan. Atras ang Vietcongs at pag umabante ang US soldiers, mahuhulog lang sila bigla sa isang punji trap. Ang malala pa dito, ang mga spikes ay pinaliliguan ng Vietcongs ng ihi o dumi ng tao para kung may mabiktima sila, siguradong magkaka-infection ang sugat ng mga kalaban. Ang mga booby traps na gawa ng Vietcong sa isang patunay ng kanilang kakaibang creativity kahit sa giyera. At sa huli, ang creativity na ito ang isa sa naging rason kung bakit natalo nila ang mas makapangyarihang kalaban. May alam pa ba kayong mga booby traps na ginamit noong World War? I-comment sa ibaba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.